Okay, good morning. Today is June 5, no, 2025. At it's 4 o'clock in the morning. So, maaga tayong nagising. Hindi nga tayong tumatanda. So, maaga rin namang natulog. At least, nagpapasalamat tayo dahil tayo po ay nagising. No? Mahirap yun pag hindi ka na nagising. So, kumusta po kayo sa ating mga katropa dyan na nasa kalye na naman ngayon? Ay, tuloy-tuloy lang ang buhay, mga katropa. No? Mahirap talaga ang buhay ngayon. At, well, wala tayong magagawa. Kumilan lang kayo dun sa 20 pesos na bigas na binebenta ng ating kadiwa ngayong mga panahon na to. So, ang tatalakayin natin ngayon, itong mga alagad, no, ng komunista, no, na yung mga talunan, no, sa nakaraang eleksyon, na mga miyembro ng Kamatayan Bloc. Nandyan na naman kayo sa kalye, no? Mayroon na naman kayong dahilan at mga rason para magsisigaw. So, tuloy-tuloy ang pagkakapirahan, di ba? Attack and collect. Attack and attack. Kampi nyo na ngayon yung ilan-ilan dyan sa ating gobyerno. Kumita na po kayo, pumirma kayo. Mayroon daw perang ibinigay si Uncle Martin eh. So, kumita na kayo. Tama na yun. Naman masyadong durobo, masyadong gahaman. Alam ko, yung mga pagsigaw-sigaw nyo na yan dyan sa kalye, hindi yan totoo eh, na kayo ay nagmamahal sa bayan. Diba? Kasi kung tunay kayong nagmamahal sa bayan, hindi pagsigaw ang inyong ginagawa, kundi tayo kayo ng mga foundation, sumali kayo sa mga community service, di ba? Tanim tayo ng punong kahoy, maglinis tayo ng paligid, hindi yung nagre-recruit kayo ng kabataan upang sumali sa inyong hanay at kalaunan ay paakyatin nyo na ng bundok upang lumaban sa gobyerno. Hindi po yan gawaing makabayan. So, alam naman natin ang inyong adikain noon pa. Tatawagin nyo naman, nare-red tag na naman kayo. Hindi kayo nare-red tag. Talagang kayo ay mga pulahan. Mga mandirigma na, diba, na hawak-hawak ang kalasag ng isang politiko. Kalasag na binibigay sa inyo bilang kinatawan. So, alam naman natin, no? At well, nandyan na naman kayo dahil kumita kayo nung nandyan pa kayo sa Kongreso. Ngayon, pagpapatuloy nyo yung inyong adikain na hindi na makaupo ang isang Sara Duterte sa pangkapanguluhan dahil may isang nangangarap dyan na maging presidente. Taga nyo sa bato ito, no? Ang susunod na presidente natin, ang pangalan Sara Duterte, at hindi wala nang magiging presidenteng Marcos o kaya Romualdez sa ating kasaysayan, diba? Nabudol na tayo, nabudol nyo na kami. Itigil nyo na yung pag-rally nyo, yung pagsigaw-sigaw nyo dyan. Mag-aaya na naman kayo ng mga kakampi, no? Hindi na yun kakagatin ng taong bayan. Alam na natin kung ano ang inyong mga pakay. Pera-pera lang naman kayo eh. Di ba? Pera-pera lang naman kayo. Huwag na tayong maglolokohan dito.
Ako, galing ako sa sa Armed Forces of the Philippines, no? At alam ko lahat kung ano ang inyong mga kunwari ipinaglalaban. Hindi totoo yan. Kaya nga yung inyong amo doon na namatay sa Netherlands. Di ba? Tigilan nyo na yan. Para gumanda naman ang bansa natin. Okay? Oh. Oh. Tigilan natin yan. Sayang ang effort Sabi ko nga, yung impeachment ng ating Vice Presidente, waste of time and resources yan. Kasi political process, pag political process, ilan ang kakampi ng ating Vice Presidente ngayon sa papasok na 28th Congress? O sakali mang maitawid sa 28th Congress yung impeachment. Mapabasura lang yan at kung maituloy, maa-acquit yan. Itaga nyo sa bato. Ma-acquit yan. At ang susunod na Pangulo natin, uulitin ko, Sara Duterte ang pangalan. Ayos? Ayos? Matigilan nyo na yun. Ano mangyayari sa kasigaw-sigaw nyo dyan? Ano naman kayo? Wala na mangyayaring people power kasi yung mga people power na yan, self-serving yan. Ilan-ilan lang nakikinabang. Diba? People power tayo. Nung panahon ni Marcos at Cory, si Cory, may nangyari ba? O nag-people power tayo. Panahon ni Erap at Gloria Arroyo, may nangyari ba? Lalong lumala ang korupsyon. Lalong lumala ang nakawan sa ating gobyerno. Di ba? Sa susunod po, tatalakayin ko ang death penalty para sa mga korap sa ating gobyerno. Iniinis nyo ako ito na ang yung katropa. Kuya Pete, si katropang Pete. Maraming salamat and good morning. Tigil nyo na yan. Okay. Bye-bye.